In this video trading tutorial muna tayo. Ang video na ito ay galing sa ginagawa kong medyo advanced na trading course for manual trading, ang my own model. Based on ICT pero naka-designed for crypto market. Normally kasi ng concept na makikita nyo sa internet about ICT ay tungkol sa forex and index market. So I've been using this strategy for years. Iba ang concept nito sa mga trading bot na ginawa ko. Kung gusto nyo matutunan yung pag-a-analyze na ginagawa ko sa daily price action update natin. Matututunan nyo ito sa upcoming my own model trading course, pero sa ngayon working in progress pa yon. Hindi ko alam kung kailan ko siya mailalabas. So i-upload ko ang isa sa mga video na nagawa ko na, since makikita nyo din naman ito sa internet. Pero mas maganda lang ang explanation ko dito, Tagalog, at mas madaling maintindihan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. In this lesson, ng pag-uusapan natin ay ang order block. Maraming tutorial nito na nagkalat sa internet pero karamihan doon ay mali kasi hindi nila ito natutunan sa totoong creator ng order block, which is si ICT. So ang order block, ito yung specific price area na makikita natin sa chart. Ito yung lugar kung saan naglalagay yung mga institutional traders ng malaking orders na nagre-resulta sa significant price movement. Ang order block na ito ay nabubuo when a substantial number of buy and sell orders are executed. So yung immediate reaction ng price ay pataas or paibaba. Meron kasing bearish and bullish order block. Now let's talk about first the bullish order block. Para ma-identify natin ang isang bullish order block, kailangan makakita tayo ng lowest down candle with a down close at naglalaro ito malapit sa support level or swing low. At masasabi lang natin na valid ang order block na yon kung ang susunod na candle ay mas mataas dito like an expansion or consecutive green candle. Indikasyon na sa area na yon naglapag ng malaking orders ang mga institutional traders. Now, identifying order block, hindi tayo kaagad dediretso sa 1 hour time frame or 15 minutes kung saan tayo particularly nagtitrade. Kailangan natin alamin yung direksyon ng trend sa monthly, weekly, and daily. Ito din yung mas kilala sa tawag na top-down market analysis, kung saan tinitingnan natin yung big picture ng trend, kung anong sentiment ba ang nakalalamang, bullish ba or bearish. Magagamit natin dito yung Altcoin Pinoy Trading Dashboard na ginawa ko. So let's start with monthly chart. Nasa BTC USDT pair tayo. After a consecutive months of downtrend, ito yung bear market, nag-bounce na siya. Meron na tayong market sentiment shift dito, indikasyon na nagbabago na yung trend from bearish to bullish. Also, we have to consider the bullish narrative na nakaapekto sa price. So this is a bullish price action for monthly at ilalagay ko dito sa dashboard, bullish. So sa weekly chart, bullish price action din siya. Mas nakikita na natin dito yung higher high and higher low formation. This is the market sentiment shift, ang dating resistance na nagsisilbi ng support. And remember, sa bullish order block na hinahanap natin, kailangan nasa area siya ng support level. So this is the support level kasi hindi bumabagsak yung price sa ilalim niyan. Now, punta tayo sa daily. Medyo i-refine natin. Meron din tayong market sentiment shift dito with a consecutive higher low. Ibig sabihin, unti-unti tinutulak yung price pa itaas at hindi na hinahayaan na bumagsak dito sa swing low. Kaya bullish din ang price action natin dito sa daily. So meron tayong 3 bullish confirmation sa iba't ibang time frame, kaya we only have to look for a bullish order block for long position. Now, baba tayo sa 1 hour time frame. I-refine natin yung market sentiment shift. Ito yon. Paano ko nasabi na nagbago yung sentiment? Kasi kung mapapansin nyo, the trend is downtrend. Merong lower low and lower high, pero natigil yon dito banda. Hindi na siya nag-create ng another lower low. Instead, binasag niya yung swing high, kaya nasabi natin na market sentiment shift. Ang order block natin dito ay ito. Kasi ito yung last down candle at meron tayong expansion dito. Indikasyon na merong malaking buy orders na pumasok. Dahilan para itulak pataas yung price bago siya nag-retrace. So ang entry point natin dito is yung order block. At ang stop loss natin, pwede natin ilagay dito sa swing low. Kasi kung tama yung assumption natin,
natin, then hindi na dapat babalik dyan yung price. Although, pwede naman talaga siya mag-revisit dyan to fill some left buy orders, pero it should never invalidate. Kasi kung bumagsak siya dyan, ibig sabihin mali yung assumption natin. Kung mapapansin nyo, meron pa tayo ditong isang order block. Pero bakit hindi natin siya mako-consider na valid? Malapit naman siya sa support considering the area of higher time frame. Well, wala yung market sentiment shift. Although it's an order block and we can take that trade as well, but low probability. Ang itinuturo ko sa inyo ay yung high probability at kung dito pa tayo mag-aantay, then sa example natin, hindi siya na-hit. In this example, trade idea using order block, ang take profit ay sa swing high. Pwedeng dito na mismo or sa susunod na swing high. Wala tayong pake if we already missed the rally kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay makukuha natin yun. At ganito lang yung nakalatag na trading plan dito. Order block entry point, stop loss below swing low, and depends on your risk appetite. Kung gusto nyo mas malayo-layo, okay lang. As long as yung take profit nyo ay laging mas malaki sa potential loss. Sa bearish order block naman, kabaliktaran lang naman ito ng bullish order block. Na-identify siya by the highest up candle with an up close candle. Katulad ng example na ginawa natin kanina, magpe-perform tayo ng top-down market analysis para makita natin yung big picture. Umpisahan ulit natin sa monthly chart ni BTC. So dito sa monthly chart, makikita natin na umabot na si BTC sa kanyang previous all-time high. Ito yung swing high. Nilagyan natin siya ng red horizontal line para magkaroon tayo ng visual representation ng major resistance. At nakapula na siya dito, so ibig sabihin there are some selling pressure. So bearish tayo sa monthly. Itong nilagay ko na vertical line, palatandaan ko lang yan. Baba tayo sa weekly. I-check natin yung price action. So dito mas kita natin yung market structure. We can actually consider this is a bearish order block on a weekly, pero hindi ko na siya ilalagay para mas mukhang maayos ang chart. Pero knowing that na nasa bearish order block na itong price ni BTC, then it's bearish. Sa daily naman, alam na natin na itong area na ito ay resistance level. At mapapansin natin na nanggaling na siya sa mahabang rally. An expansion here na nagresulta sa consolidation. And if you remember sa previous lesson, after an expansion, it could only result to a consolidation or a retracement. So dito, it's a consolidation. Although short-term trading ang ginagawa natin, if ang bias natin sa tatlong time frame ay bearish, mas makapangyarihan kung ang hahanapin natin na setup sa lower time frame ay bearish pa din. So kapag nasa consolidation ng price, pwede siyang mag-trade back and forth. At currently, dito sa example natin, naglalaro na yung price sa may swing high. It's considered as an area of resistance. So baba tayo sa 1 hour time frame para makita natin yung market structure. Kung titingnan natin dito sa old swing high, this also a bearish order block on 1 hour time frame. However, if we want to refine more, ang trading setup natin, pwede pa tayong bumaba sa 15-minute time frame. And by the way, kapag bumaba tayo ng time frame, yung mga pinaglalagay natin na vertical line and horizontal line, hindi siya maaalis. At kung mapapansin nyo, meron na akong mga line na nilagay dito kasi bago ko ginawa itong video tutorial, hinanap ko na itong setup. In this kind of setup ay laging lumalabas sa chart. Kailangan lang natin hanapin or antayin. So we know that we are bearish on many time frame. At kung medyo aggressive tayo, we can also take this trade. We can short. Tanggalin ko muna itong vertical line. Pero kung gusto natin mas makasigurado, we will wait for a market sentiment shift. Palabasin natin yung ibang candle. So kung mapapansin nyo yung trend dito, puro higher low and higher high. At dito, hindi na siya nakapag-create ng another higher high. At meron na tayong market sentiment shift dito. Now, ang gagawin natin is to wait na bumalik yung price dito sa bearish order block. Although wala yung expansion na nagre-resulta sa immediate price drop, walang malaking candle, but it's a sign of weakness from the bulls and strength naman for bears. So dito ko na lang ilalagay yung market sentiment shift kasi ito yung mas convincing kumpara sa nauna. Now, meron na tayong market sentiment shift. Ang aantayin na lang natin ay bumalik yung price sa bearish order block. Ito yung mahirap gawin para sa mga newbie at nag-uumpisa pa lang is yung patience to wait. Kasi merong urge na habulin nyo itong price drop. Pero sa katagalan, makakapag-develop na kayo ng discipline to follow your trading plan and wait na bumalik yung price sa order block. Kung hindi na siya bumalik, it's fine. That's normal scenario. Ibig sabihin lang nun, you just need to wait for another same setup for order block. Kasi ang tendency niyan sa mga newbie
newbie, kapag multiple times na hindi bumabalik sa order block, they will change the strategy. At kapag ganon, you will develop an undisciplined behavior at mahirap tanggalin yun kapag nakasanayan nyo na. So balik tayo. Kung mapapansin nyo, meron na siyang lower high and lower low. So mas lalong pinagtitibay nito ang bearish bias natin. So nung bumagsak dito yung price sa swing low, nag-bounce siya. So we will not consider that a bullish order block dahil malapit siya sa major resistance area at galing na siya sa mahabang uptrend. Ang price rally na yan ay para lang i-filled yung mga natitirang orders dito sa order block. So ito yung entry point natin at dito pa lang alam na natin kung saan ang stop loss at take profit. And again, ang take profit natin dito ay sa swing low at ang stop loss ay above the swing high. Kasi kung tama ang assumption natin, the price will never hit the stop loss area. After natin makapasok sa trade, it's a waiting game. Again, it's difficult para sa mga nag-uumpisa pa lang. Kasi yung price action na katulad nito, pabalik-balik sa entry point area natin, i-challenge niyan yung conviction natin na tama ba tayo. Pinagdaanan ko din yan at ang lagi lang natin tandaan, kapag nakapasok na tayo, leave it as it is. Kung matalo tayo, okay lang. Ang importante, we follow our trading plan and trust our bias. So dito sa example natin, this is a win trade. Nag-enter tayo dito sa 15-minute time frame and we exit here. Although nag-drop pa siya, pero sabi ko nga, hindi na natin kailangan panghinayangan yan. Kasi we only need to follow our trading model na dito sa example natin ay ang order block. So ganun lang mag-trade gamit ang order block, part of ICT concept na magagamit in any kind of asset, Bitcoin, or even Forex. So ang ipinakita ko sa inyo ay kung paano ako mag-analyze ng chart from higher time frame to lower time frame at kung paano mag-enter using an order block. It's a bit different idea kumpara sa tinuturo ni ICT kasi hindi siya nagtitrade ng crypto at yung idea na ipinakita ko dito ay specifically tailored for crypto trading. Okay? So see you on the next lesson.